At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 187 para kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos yun sa pagpapang-abot na ng grupo nito ni Fubuki at saka nga nito ng mga executive pati na ni Tsukuyomi guy at ito nga aalisin na nila dyan sa may area ay ang si Saikos. So now ang continuation niyan is ito naman na. So dito titigan lang dyan itong dalawa si Fubuki at saka nga itong lalaki sabay mamaya-maya napasalita na itong si Tsukuyomi, sabi niya nga dyan, Fubuki. So ito ngayon, nagugulat dyan. Itong mga executive at sabi nga itong isang executive na ano raw ginagawa nito ng grupo ni Fubuki dyan, ipaliwanag daw yan ng gwardya at di raw ba nila nakikita na may ginagawa ritong importanteng bagay itong isa sa mga sponsors ng Hero Association. At ito nga ngayon, di makaimik dito itong guard, pero yun, tanungan ni Saitama, sino raw itong mga lalaki na to? Pero yun, sagot dito, itong si Fubuki medyo sumigaw siya ng konti. Sabi niya nga dyan, natapos na yung oras ng pagbibisita kaya lahat sila ngayon dito umalis na kagad, sabi niyang ganyan. At ito nga ngayon ay medyo question mark dito itong lalaki, hindi niya alam kung ano yung sinasabi ni Fubuki. So kaya ito, sabi nga ni Fubuki na ngayong umaga lang officially isinama na ng HQ sa kanilang listahan itong pangalan ni Saikos bilang isa sa mga preso nga nila dyan. At ito ngayon tuloy ni Fubuki na itong info na to available lahat dyan sa mga pro heroes. So now kapag eto raw na info na to nalaman niya ng kanyang ate, sigurado dali-dali pupunta raw si Tatsumaki dyan para patayin na kaagad itong si Saikos dyan. At ito nga habang nagsasalita dito si Fubuki ay dito sa kabilang banda sa labas mismo na ito ng HQ ayun dumating na kaagad dyan itong si Tatsumaki, nasa ibabaw na siya ng HQ. At pagkatapos nga niya dito nga biglang nag-crack na itong ceiling ngayon dyan sa may baba, grabe, nasa may parang pinakababae itong sila Fubuki dyan, pero nga ito nagka-crack dyan itong ceiling nila. So kaya nga ito natatakot dyan itong gwardya at pagkatapos nga yan, salita na dito itong si Kalbo, sabi niya nga dyan, aha, mukhang alam niya na raw kung sino yung may gawa kaya nawasak yung kanyang bahay. At din pagkatapos nga niya, zoom, dito dating na nga dyan itong si Tatsumaki, grabe parang sinira niya rito itong HQ. At ito nga ngayon talagang natakot at nagulat pa itong mga executive dyan kasi nga biglang lumitaw dyan si Tatsumaki. At ito nga ngayon tingin-tingin ngayon si Tatsumaki dito kay Saikos at sabi niya nga rito, bakit daw buhay pa yung babae na yan? At pagkatapos nga niya na ito nga dali-dali ay gumamit na ng kapangyarihan itong si Fubuki at saka nga itong lalaki. At pagkatapos nga niya blagag, grabe dito parang tinabunan na ni Tatsumaki ng bato itong si Saikos, pero yun dali-dali nilagyan ng dalawa ni Fubuki at saka ni Tsukuyomi guy itong si Saikos ito nga nung barrier. So pinotektahan nila itong si Saikos at ito nga habang pinoprotektahan ng lalaki nito si Saikos laban rito kay Tatsumaki ay baling na itong si Tatsumaki dito sa lalaki. Sabi niya nga dyan na wag raw magulo itong lalaki nito, huwag siya mangialam. At pagkatapos nga niya blagag, grabe lipad dito itong lalaki nito, pinalipad siya ni Tatsumaki at ito nga dik-dik ngayon siya dyan sa may pader. Habang dito naman sa kabilang banda ay itong si Fubuki ganun din, habang pinoprotektahan niya si Saiko, sinasabihan niya na itong mga executive na dalian na nila, tumakas na sila at dun sila duman sa may likuran. At itong si Fubuki nga raw kasama niya itong kanyang grupo, sila na yung bahalang pumigil dyan sa atin niya. So kaya ito natakot na nagulat itong mga bataan niya, sabi nga nila ano, pati kami lalaban. Siyempre nomads sila pagdating nga dyan kay Tatsumaki. At so ito nga ngayon karipas na dyan itong mga executive, parang kala mo matatapapay itong mga to. At ito nga ngayon salita na itong si Tatsumaki at sabi niya nga dyan kay Fubuki na ano raw problema nito ni Fubuki, anong pinaplano niyang gawin, bakit daw pinoprotektahan niya yung babae na yan, yung halimaw na yan, sabi niyang ganyan. At ito nga ngayon ay habang pinoprotektahan nga ni Fubuki itong si Saikos, naalala niya dyan yung pag-uusap nilang dalawa ng ate niya patungkol sa grupo ng Tsukuyomi. At ito nga yan, biglang balik dito sa konting flashback lang nitong dalawang magkapatid ito. At ito nga habang kumakain dyan itong dalawa, sabi nga rito ni Tatsumaki na yung grupo na kung saan ayun yung kumidnap sa kanya at pinag-eksperimentuhan siya, ginawa siyang guinea pig, balak din nila na kunin si Saikos. At ayan nga yung Tsukuyomi na grupo. So kaya ito ay medyo nagugulat itong si Fubuki sa sinasabi nga nung ate niya. At ito nga tuloy pa ni Tatsumaki na oo, isang halimaw daw yung babae na yun, referring kay
Psychos, pero ganun pa man rin ay hindi niya hayaan na mapunta si Psycho sa grupo ng Chokoyomi. So asa pa raw yung grupo na yon. At eto, sabi nga ni Tatsumaki, ang plano niya mag-acting-actingan at kailangan niya raw ngayon yung tulong ni Fubuki. At eto nga ngayon ay medyo pinupunasan na ni Fubuki etong ate niya sa bibig. Sabi nga ni Fubuki, ate, mano sa pagkain. Pero yun nga, sabi nga ni Fubuki dito, pinoprotektahan o gustong protektahan ni Tatsumaki ay ang si Psychos. Bakit daw? Bakit niya gagawin yun? So ito, sabi nga ni Tatsumaki dyan, dahil meron siyang sariling rason. So ibig sabihin, actingan lang pala itong ginagawa nga dyan ni Fubuki at saka nga nito ni Tatsumaki. At ito nga ngayon, back to present, dahil bigla nang inatake rito itong tatlong executive. So sapul sila ngayon lahat dyan. At ito nga ngayon, bam bam dito, sabog-sabog na rin itong mga CCTV, pinagpapasabog nga dyan. At ayun, bagsak ngayon dyan itong tatlong executive. At itong lalaki ngayon, siya yung umatake rito sa mga executive. At ito, pinasabog niya nga yung mga CCTV. At ito nga ngayon, ay medyo tumatayo na itong lalaki na to. Sabay sabi niya nga dyan na maganda to dahil magiging magandang souvenir daw ay ang dalawang magkapatid. Kaya ang gagawin niya, kukunin niya ay ang si Tatsumaki at saka si Fubuki parehas. At ito nga ngayon, salita na dyan si Tatsumaki at parang galit rito. Itong si Tatsumaki natin, sabi niya nga dyan, aba, parang nagkaroon na ng kahit konting progress yung mga artificial psychics na yan. At ito nga ngayon, habang papagpagpagpag dyan yung lalaki, napapatingin sa kanya itong si Fubuki. At sa isip-isip ni Fubuki, malakas itong lalaki na to. At ito nga dyan, balik rito kay Kalbo dahil yung tinatamaan ng mga bato-bato rito Itong si Saitama, pero wala siyang pakialam. Sabi niya nga dyan, pumunta siya rito para kausapin bigyan ng salita yung sumira ng bahay niya. Pero wala man lang daw nakasori-sori sa katawan yung sumira sa bahay niya. Sabi niya ganyan. At ito nga sabi ni Saitama, kayong mga psychics kayo, wala kayong ginawa kundi magwasak ng mga bagay-bagay At wala man lang daw sila pakialam. Pero ang lupit na ito ni Kalbo natin, wala rin siyang pakialam Sa nangyayari nga dyan, intense na nga yung nangyayari sa paligid niya. But then pagkatapos nga niya, eto nga ngayon, baling na itong si Fubuki dyan kay Saitama. Sabi niya nga dyan na mabuti raw talaga sinama niya Itong si Saitama, buti nandyan si Kalbo. Pero yun, galit pa rin. Itong si Saitama, iba yung nasa isip niya. Gusto niya kausapin yung sumira ng bahay niya, yan si Tatsumaki. At ito ngayon, ngiti-ngiti lang dyan. Itong si Fubuki, sabi niya nga dyan, naniniwala siya sa lakas na taglay nito ni Saitama. At siguro daw nagpapanggap lang dyan itong si Saitama na kunyari hindi niya alam, wala siyang natatandaan sa laban nilang dalawa ni Garo. Pero naniniwala itong si Fubuki na si Kalbo natin, siya raw talaga yung tumalo kay Garo. At ito nga ngayon, sagot si Saitama. Sabi niya nga dyan na hindi, sa totoo niyan, wala talaga siyang natatandaan sa nangyari nga sa laban nilang dalawa ni Garo dun nga sa midway nung laban nila. At ito nga sagot si Fubuki, sabi niya nga dyan na si Garo nakalaban niya na rin yan. Kaya alam niya na si Garo umabot na sa point na kung saan na-awakened niya na yung kanyang lakas. At ito ngayon, tuloy nga dito ni Fubuki na since na itong si Kalbo nga raw yun tumalo kay Garo, kaya sa tingin niya naabot na rin ni Saitama yung point na kung saan na-awakened niya na yung kanyang lakas. At ito ngayon, sabi nga ni Fubuki, siya sumuko na yung maabot niya, yung ma-awakened yung kanyang lakas. Pero nare-recognize niya kung sino-sino yung umabot na sa point na yon. At so ito ngayon ay balik nga rito sa dalawa kay Tatsumaki sa kay Chokoyomi guy. Ito nga tuloy-tuloy sila dyan sa pagtatagisan. At pagkatapos nga niya, boom! Dito biglang nakrak itong lupa. At ayun, eksakto pa kung saan nakatayo dyan itong si Saitama sa itsura ni Kalbo. Parang wala lang. At pagkatapos nga niya, boom! Dito tuloy ang nalaglag itong si Saitama doon pa sa mas may pinakailalim na part. So yun, nagulat dito, talagang napadilat dyan yung mata ni Fubuki, sabay maya-maya ay napasigaw na nga dyan itong si Fubuki. Grabe, nakakatawa ito yung itsura dyan ni Fubuki. At pagkatapos nga niya is blagag. Dito bigla nag-close na rin, so parang nilamon ng lupa dyan itong si Saitama. At pagkatapos nga niya, bam! Dito nahulog na itong si Saitama sa gitna ng pagkarami-rami mga halimaw na to. So yun, yung mga halimaw dinumog itong si Kalbo. Sabi nga nila dyan na yung power bigla na lang nawala. So parang nawala ng kuryente. Tapos bigla raw may nahulog na pagkain dito. So sigurado may nangyayaring kung ano raw dun sa itaas. At ito nga ngayon, tawa ng tawa itong mga halimaw, tuwan-tuwa sila. Sabi nga nila, eksakto, may snack sila bago sila bago sila tumakas dyan at tapusin lahat ng mga nandiyan
dumaan. At eto ngayon yung lugar kung saan nahulog itong si Saitama ay dito nga yan. Sa may holding area ng HQ pa rin. At eto ngayon yung mga halimaw na dumumog dyan kay Saitama. Lahat yan, mga demon threat level na halimaw. At eto nga ngayon tingin-tingin lang. Etong si Saitama dyan sa mga halimaw. So wala siyang pakialam. Sabi niya nga rito, ano to, bakit daw may halimaw rito? Nag-aalaga raw ng mga halimaw yung HQ dyan sa may underground. So ibig sabihin nito, wala naman daw pala problema kung mag-alaga siya ng aso. Sabi niya ganyan. At yun, pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang ito si episode 187 natin. At so ayan ay grabe. Ang dindi talaga nito ni Kalbo natin eh. Nagkakagulo-gulo na. Pero ito siya, walang pakialam. Nasa isip niya lang yung papagalitan niya yung nagwasak yung bahay niya. Pero yun nga guys ay ulit. Ay maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At saka sa paghihintay. So yun, so bukas na po tayo magdadalawang episode. So medyo i-recover ko lang itong boys ko. Medyo hindi pa siya bumabalik eh. Pero yun nga guys ay ulit ay maraming salamat. At ayan ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.